bagong bago lang at nasiwalat ito sa hearing diyan sa Senado. Itong budget deliberation kaya tinatalakay diyan at tinanong sa DPWH kung ilan na yung nagagawang ROMs o yung mga kakulangan ng mga ROMs na sa ating mga eskwelahan. Dahil nga nagdadalawang isip kaya ang mag-aaral ngayon dahil nga sa kulang ang mga silid-aralan natin. Na yung salip na buong araw na nagkaklase dahil kulang, eh kalahating araw lang para makapasok naman yung kasunod sa sa hapon naman sila papasok. Ito yung napakalaking problema kung kulang ang ating mga silid-aralan. At dito nalaman natin na pero gusto kong ipatiunan na hindi na dito si Vice President Sara Duterte ang may hawak ng DepEd. Eh dahil dito sa 160,000 na kakulangan natin ng mga ROMs sa ating mga eskwelahan. Eh ang pinaka-goal nito sa bawat taon, eh, kinakailangan merong ang 1,700 na maipapatayo. Dahil siyempre sa mga bawat budget deliberation, para maging gaana nga ito, siyempre kasama yan sa budget. Taon-taon yan. At saka sa samaang palad, doon natin nalaman na kahit nga yung mismong DPWH Secretary na si Secretary Vince Dizon, eh, hindi makapaniwala nung ma-check niya na totoo ba ito, sabi pa nga niya. Dahil yung talagang quota nila na dapat sana yung magawa sa loob ng isang taon nitong taong 2025 na 1,700 na mga silid-aralan. Eh talagang tinanong pa niya yung mismong nagbigay sa kanya nung talaan na yun. Totoo ba ito? Ay biro mo naman 1,700. Tapos October na ngayon, 2 buwan na lang at tapos ng 2025. Ay 22 rooms pa lang yung natatapos. At sabi nga yung 700, di under construction pa. At tayo, siyempre hindi naman tayo naniniwala. 2 buwan na nalalabi itong November at December. Eh matatapos nila ito. Kahit pa hindi pa yung buong 1,700 na rooms, yung ongoing na ginagawa pa lamang yun, yung under construction na 700 na rooms. Eh, hindi tayo naniniwala matatapos ito sa loob lamang ng 2 buwan. Ay, imaginein mo kung yun nga mula January hanggang nitong October, 22 lang yung napinis nila o yung natapos nila. Ito pang 700 na under construction ngayon. Eh dito, ang gusto natin ditong liwanagin at bigyan ng diin, mga kabayan, mga kapinas ko, eh hindi talaga naubusan ng mga budol ang gobyernong ito. Eh samantalang nitong nakaraan na interview kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi na niya na 22,000 yung natapos na ng mga rooms na gagawin. E pagkatapos ito, kanina lang talagang napanood natin sa hearing din sa Senado na hindi makapaniwala mismo. Totoo ba ito? 22 out of 1,700 na dapat na nagagawa nila at natapos na. O kung hindi man, edi kahit kalahati man lamang. Ganyan at anong itong mga bagay na parati siyang nasisilat, parati siyang nakukuryente, na lahat natutuklasan natin sa dakong huli, na puro mali yung mga pinaparating niya sa tao. Eh ito, tingnan nyo, ito nang pumutok na mga kontrobersya ngayon. Itong flood control, di ba siya rin ang nagbida nito? Na 5,500, sabi niya, ang pinis na ng mga flood control. Natapos ng kanyang pamahalaan. Eh pagkatapos nito, pagkalipas ng isang taon, ito yung sinasabi niya, wala kahit isa. Siya mismo nagsasabi. At dito nga niya, natuklasan yung mga ghost project, mga flood control na nakuha yung pira, natapos yung mga kaukulang papel. Eh wala naman yung mga ginawa. Wala namang mga naipakitang mga projects na para doon, yung pinaglaanan ng milyon-milyon. At pagkatapos ito na naman, kasasabi lamang niya na 22,000 yung natapos na. Eh ngayon ito, hindi naman siya naglantad, kundi ito mismo sa hearing lumitaw. Na sinabi nga ni Secretary Vince Dizon ng DPW na hindi siya makapaniwala. 22 yung natapos, samantalang 2 buwan na lang 2026 na.
Ang ibig sabihin, saan napupunta yung budget nito? Ay dahil siyempre kung taong 2026 sasabihin natin di tutuloy na lang 'yan, eh, bago na naman budget 'yun. O yan yung nakalaan para dun na nitong 2025 nga nila ginawa para sa mga gagawing ito ng mga kakulangan ng ating mga room sa ating eskwelahan, sa ating mga paaralan. Ay saan napupunta ito? Yun yung ating parating itinatanong dito at siyempre nagtataka tayo. Sa loob ng 2 taon, 22 room samantalang ang nakatoka sa kanilang tatapusin nila ay 1,700. Ay napakalaki ng kulang nito. Kahit pa sabihin mo na under construction yung sinasabi o yung ongoing na ginagawa itong 700 na natitira, eh, hindi ako naniniwala na matatapos ito sa loob lamang ng 2 buwan na nalalabi para sa taong 2025. Ang ibig kong sabihin, talagang wala man lamang napapatunayan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga sinasabi na may katotohanan ito. Napakarami na niyang mga sinasabi na natutuklasan natin sa huli. Na puro pambubodo lamang ito, puro pagsisinungaling. At talagang malapit na talagang sa ngayong manahong ito, talagang pwede na tayo magdesisyon na ang gobyerno niyang ito ay talagang sindikato, mga kabayan, mga kapinas ko. Uy, tingnan nyo, magtuturo yung mga kasama, yung mga kaalyado niya, na mga di man yung mga magnanakaw. Pagkatapos, sa dakong huli rin matutuklasan natin, ito palang mga ito ang napakarami ng mga ninanakaw at ng mga itinatago lamang. Sa dakong huli, ay nabubunyag ng kusa ang mga katiwalian ng mga taong ito, ng malalong-lalo ng mga kanyang mga kaalyado dyan sa Kongreso. O at naisip natin, ano pa? Ano pang mga asahan natin? Ano pang mga dapat ipangako ng gobyernong ito sa loob ng 3 taon? Na dapat pa nating intayin, na dapat pa nating asahan. Paulit-ulit na lamang tayong magtititigan ba nito? Paulit-ulit na lang ba tayong magpapakiramdaman? Sa loob ng 3 taon pa nating ipaghihintay na ganito parating sitwasyon. Eh alam natin, hindi lang ito yung maaaring mabunyag pa ng mga sinasabi niya. Na sa huli ay natutuklasan natin na puro kasinungalingan lang pala. Ganyan ang gobyernong ito, mga kabayan, mga kapinas ko. At nalulungkot tayo na talagang yung 3 taon hindi ito maikling panahon pa. Samantalang ganito yung ating dinaranas halos lahat tayo. At alam naman natin ang nasisiyan lang sa mga nangyayaring ito, yung talagang nakikinabang sa kanya na hindi napapatidan ng supply kung saan yung mga mismong budget na ito na itong mga nilala nilang budget na ito ay dito lamang nauuwi, dito lamang napupunta sa walang katiyakan, walang kasiguraduhan na mga pagbibida at mga pagsisinungaling, mga kabayan, mga kapinas ko.